Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to, no, pag-uusapan natin yung manure disposal at saka manure management. Meron akong video dati no, na ginawa. Pero year 2020 pa yata yun or 21. So malayo na. Kaya ngayon uulitan ko, pero ngayon at aktual na makikita kung ano yung mga inilalagay ko. Oo. Kasi doon ang yung mga sinabi ko ay mga soda, mga ano pa ba yun, mga lime, ganon. Pero dito, na-try ko yung, meron akong trinay na kung saan matatanggal yung, ay o mamamatay yung mga maggots. Yung, ano na, aalisan niya ng buhay talaga. Oo. Kaya panoorin ng buo ito at kung nagustuhan nyo ang video at nagkaroon kayo ng idea, lalo na sa mga backyard poultry farming, ano, yung mga backyard poultry farmers, kung nakakuha kayo ng idea, paki-like ang video at mag-subscribe at paki-hit ang notification bell at paki-share na rin. Ang video pa na to, no, ay intended para dun sa mga limbawa yung namamasang ano, yung lupa, yung na-absorb niya yung basa pag umuulan, naaanggihan yung lupa, ganun. Diba? Siyempre nagkakaroon ng maggots kasi hindi ka makapagtanggal ng ipot agad-agad. Oh, pero actually pagka backyard poultry lang naman, araw-araw dapat na nililinis yan. Kaya lang may instances na hindi ka makagalaw kasi nga umuulan. So mababasa ka pagka magtatanggal ka. Ngayon, sa mga cases na ganun, ito yon kung paano mo i-manage yung mga manure ng mga manok mo. Pero syempre, yung pagka hindi umuulan na ganun, na hindi nababasa yung lupa at hindi nagkakaroon ng maggots, eh di syempre, dry. So, meron ding management doon. Yun, yung papakita ko sa inyo mamaya dito sa video to kung paano ko iniipon yung mga dry na manure at kung ano yung ginagawa ko. So, dalawa yung management na ginagawa ko dito para dun sa namamasang manure, tapos may buhay na gumagalaw-galaw at yung sa dry. So, makikita nyo doon. Kaya panoorin nyo ng buo para at least magkaroon kayo ng idea. Pero kung may mas magandang idea kayo, pwede nyo naman i-share, i-comment dyan kung ano yung ginagawa nyo sa poultry ninyo. So, kung paano natin ko i-manage yung mga manure, no? Ganito ang ginagawa ko, hindi ko yung hindi maganda, yung bad na manure na dinidispose ko talaga, nilalagay ko sa yung paligid ng mga halaman dito, pero malayo, hindi yung mismong puno kasi mainit na paglalo pagka ganun na medyo basa. So yung mga dry na ipot, ito yung dito ko yung nilalagay, iniipon ko yan, tapos tinatanggalan ko ng, halimbawa parang yung mga nalalaglag na dahon na yan, tinatanggalan ko yan, tapos sinasako ko. At may nabenta na akong 4 na sako. So kasi pag backyard lang naman, so maliit lang ang manure nila. Hindi kagaya ng mga malalaking farm na pagka nagtanggal sila ng manure dun sa ilalim, talagang ilang libong sako yan. Oh, ilang libong sako ng manure yan makukuha nila. Tapos dito, kaunti lang. Pero 'di ba, additional pa 'yon, additional revenue mo pa 'yon kasi dito nabenta ko 40 pesos isang sako na tig 25 kilos yung pinaglagyan ko. Yung tig 25 kilos na sako ng bigas, yun yung pinaglagyan ko. So, meron na naman akong meron naman akong naipon na 3 bags. Pero hindi ko na ipapakita yung kasi nandun yung tatak ng mga sako, di ba? Baka mamaya pa ako, di ba? So, basta 3 sako ng yung tig 25 kilos na bigas, may imagine mo na yon. So, puno yon. So, may naipon na naman akong 3. Dito rin, no, sa ilalim ng brooder, nilagyan ko rin ng abo. Kasi nung nakaraan, daming maggots o nung kasagsagan ng ulan. So, ginawa ko, bumili ako ng worth 100 lang na buhangin para patungan ko yung mga maggots na gumagalaw-galaw. Oh, tapos inisprayhan ko ng yung alam niyo yung panglamok. Effective pa na yun. Inisprayhan ko talaga ng panlamok. Tapos pinatungan ko rin ulit ng buhangin. Siguro 3 layers na patong yan.
para hindi maamoy ng mga manok dun sa na nasa taas yung amoy ng spray. Kaya yun, kinaumagahan, dry na. Ganyan. Pero ngayon kasi syempre umaraw, magandang lagyan ng ng abo. Kaya nilagyan ko na ng abo. So itong mga manok dito sa taas ito, yung mga nandyan sa taas. Medyo na sila ngayon. Free yung ilong nila sa masangsang na amoy, di ba? Pag umuulan kasi medyo hindi maganda yung amoy ng manure talaga, kahit nagaano kaigi yung sabihin mong minamanage mong maigi yung manure, ganyan. So iba kasi yung manure management kaysa dun sa manure disposal. So itong ginawa ko yung paglalagay ko ng mga ipot, paglagay ko ng buhangin, paglagay ko ng abo, paglagay ko ng buhangin, pag-spray ko, yun yung tinatawag na manure management. Ganon. So kung paano ko i-dispose, yun yung manure disposal. Ganon. Yun, kagaya dito sa isang cage na naman ng RIR. So ito yung tatlo na iba pa. Madadagdagan yan siguro by the end of December. Madadagdagan ko ng mga ready to lay ulit. So kailangan meron akong kulungan para sa kanila makakapag-ready. So ito yung nila, yung manure nila, para dry, para yung kasi hindi magandang tingnan kasi pagka yung droppings pala nila ay mababasa, mabaho. So kailangan lagyan ng abo. Buti na may kapitbahay kaming may kapitbahay kaming may maraming abo kasi nagkakahoy sila. Bukod sa gasol, meron silang kahoy talaga as in regular. So hingi ako. Pero dito naman noon pa, una ko kaya napansin ko ito yung namamasa noon So mula nung nilagyan ko na ng abo, ayan, dry na. Hindi na kahit na umulan, napansin ko magwawalis ako, hindi namamasa yung niya, yung ilalim. So hindi ko na nilagyan ng abo ito. Kasi ito yung pinakaunang nilagyan ko noon. Yan, so kahit dito sa lalim ng mga yung mga kiti. Tinanggalan ko na ng manure. So ayan na sila. So fresh ang hangin nila. At itong RIR naman na to. Ito. Nilagyan ko ng abo itong ilalim ng ng cage nila. Kasi nga syempre pagka umuulan palagi, na-absorb ng lupa yung basa. So hindi naman yung basang-basa, pero syempre magkakaroon ng moisture yung mga ipot nila. So kailangan lagyan mo ng abo para ma-dry. At ganito rin yung ginawa ko sa ibang pen. Pero yung iba hindi ko nilagyan. Yun lang talagang medyo parang wet yung niya, yung lupa. Ayan, tapos na ang linis. Nalinisan ko na lahat ang mga bahay nila. At tinanggal ko na yung dito, yung baki. Lilipat ko ng lagayan. At ito ni-repair ko. Oo, kasi kung sayang naman kung i-dispose ko, di ba? Ayan ni-repair ko, nilagyan ko ng tali. Siyempre, tali ng babae yan. Kaya lang, at least buo. At isasabit ko sa ibang lugar. Di ba? Okay pa yan. Hindi pwedeng magtapon ng mga gamit na kailangan makasave. Pero pala yung naipon kong manure na 4 na sako. Tapos meron akong pinamigay na 2, 6. Tapos 2 di 6 na lahat. Tapos kalahati meron kaming ginamit dito sa bahay sa mga halaman 7. So 6, 7, 8. So nakawalo pala akong bags ng manure mula nung March hanggang October. October. So nag-start na naman ako. So meron 3 ngayon. So hanggang dito na lang at kagaya ng sinabi ko, paki-like yung mga video at mag-subscribe, paki-hit ang notification bell at saka yung mga nag-share patuloy na paki-share ang video ko para mas marami pang makapanood at saka mas marami pang ma-share ng konting kaalaman mula dito sa channel ko. So sana pagpalain tayong lahat.